Ang sabi po doon sa John chapter 19, 25 to 27, ito po yung isa sa mga pinakamahalagang habilin na makikita tayo sa kasaysayan ng tao. Isa po sa mga pinaka tumatak sa kasaysayan ng sangkatauhan, yung habilin na ito na ibinigay ng ating Panginoong Jesus dito po sa kay John para sa kanyang ina. Sabi po rito, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi niya, sinabi niya, "Ginang, naririto ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Purihin po ang salita ng Panginoon. Sino po naniniwala, malalaman mo yung pinaka-importanting bagay sa isang tao dun sa kanyang mga huling habilin. Totoo po ba yun? Makikita mo, maiintindihan mo, and at the same time, malalaman mo na ito yung pinaka-importante sa kanya dun sa mga huling bilin niya sa kanyang buhay. Alam niyo po, sa mga huling sandali ng isang tao, lahat ng napakahalaga sa kanya, iyon yung ibibilin niya. Totoo po ba? At sino po naniniwala sa mga huling sandali ng isang tao, yung mga pinaka-inaalala niya, iyon yung ibibilin niya at hindi yung mga bagay na walang halaga. Alam niyo po, pansinin niyo, again, ang ating Panginoong Jesus, bago siya malagutan ng hininga, hindi naman siya nagbilin tungkol sa gawaing may iwan sa mga apostol eh. Napansin niyo po yun? Doon sa point na lalagutan na siya ng hininga, hindi siya nagbilin tungkol doon sa mga gawain na may iwan doon sa mga apostol. At hindi rin siya nagbilin tungkol doon sa kaperahan ng gawain. At kung mapapansin niyo, hindi rin naman nagbilin ng ating Panginoon tungkol doon sa mga may iwan niyang gampanin. Ano ibinili ng Panginoon? Pansinin niyo, yung kanyang ina. Alam niyo po, wala siyang ibang inalala doon sa mga huling sandali ng buhay niya, maliban ang kapakanan ng kanyang ina. Bakit? Sa tingin niyo, iyon yung pinakita ng Panginoon. Alam niyo po, ang Panginoon mismo nagsabi, doon sa mga huling panahon, darating yung panahon na maraming mga anak magiging palasuway sa magulang. Darating yung panahon na maraming mga anak na makakalimutan yung paggalang, pagrespeto, at maging yung pagmamahal sa kanilang magulang. Alam niyo po, ang tanong, nangyayari ba siya? Sa maraming generation, nangyayari na maraming mga anak nakakalimutan ang pagpapahalaga sa kanilang magulang. Maraming mga anak nakakalimutan yung totoong essence ng pagkamagulang sa kanilang magulang. Alam niyo po, again, ang ating Panginoon, wala siyang ibang inalala sa mga huling sandali ng kanyang buhay, maliban ng kanyang ina. Ang tanong, sa mga anak, inaalala pa ba natin yung ating nanay na baka taasan ng dugo sa mga pagsagot natin? Totoo po ba? May mga anak, walang pakialam doon sa pagsagot-sagot sa mga magulang. Nag-aalala pa ba tayo na baka madali ang buhay ng ating magulang dahil sa mga pagsuway natin? At nag-aalala pa ba tayo na baka ang magulang natin, lalo na ang ating nanay, ay baka mamatay agad sa kasasagot natin, sa kasusuway natin, at doon sa katigasan ng ulo ng isang anak? Sino po aminado? There are times ng buhay mo bilang anak, nagawa mo to. Totoo mo ba yan? Sino aminado? May mga pagkakataon, nasagot-sagot mo ang iyong magulang, lalo na ang iyong nanay. Baka nga bago ka pumunta rito, nasagot mo ba ang iyong ina? Baka nga bago ka pa dumating dito, bago mo pa napanood ang video na to, nakapagdabog ka pa sa iyong ina.
Alam niyo po, again, ano pinapakita rito ng Panginoon? Ito po ang totoo. Ang hindi alam ng maraming anak, ang mas nakakapagpadali ng buhay ng isang ina, yung katigasan ng ulo ng isang anak. Sa mga nanay, totoo po ba? Ang hirap magkaroon ng anak na napakatigas ng ulo. Totoo po ba yan? Ang hindi alam ng maraming anak, ang nagpapadali ng buhay ng kanilang magulang, yung kanilang pagsagot, yung kanilang pagsuway, yung kanilang ginagawa na hindi dapat gawin sa kanilang ina, sa kanilang magulang. Alam niyo po, ang malungkot lang, kung kailan wala na yung ina, doon pa madalas nare-realize ng isang anak na, sana nung nabubuhay si nanay, hindi naging matigas ang ulo ko. Totoo po ba nangyayari ito? Minsan, kung kailan huli na, saka pa nare-realize ng isang anak na, sana nung nabubuhay yung nanay ko, hindi ko pinasakit ang ulo niya. Sana nung nabubuhay yung nanay ko, hindi ako naging pasaway sa nanay ko. At sana nung nabubuhay yung nanay ko, hindi ko siya sinagot-sagot. Alam niyo po, again, madalas kung kailan huli na, saka nare-realize ng isang anak, yung mga bagay na hindi niya dapat ginawa sa kanyang nanay. Anong pinapakita rito? O sa kanyang magulang, even sa kanyang tatay. Minsan, again, kung kailan wala na yung nanay, kung kailan wala na yung magulang, saka pa natin nare-realize na mali yung mga naging pagtrato natin. That's why, ganun ka-importante, bakit kailangan laging mapaalalahanan ang isang anak doon sa tamang pagtrato sa magulang. Sino po naniniwala? Napaka-importante na laging napapaalalahanan ang mga anak sa tamang pagtrato sa kanilang magulang. Totoo po ba? Hindi dapat nakakalimutan yung tamang pagtrato sa isang magulang, lalo na sa isang ina ng kanyang anak. Alam niyo po, bakit kailangan lagi nating nare-remind yung ating mga anak sa tamang pagtrato sa isang ina o sa magulang? Unang-unang dahilan, alam niyo po, maraming anak nakakalimutan, mararamdaman lang ng iyong ina ang respeto mo habang nabubuhay siya. Sa lahat po ng mga anak, tandaan nyo, hanggat nabubuhay lang ang inyong magulang, ang inyong ina, saka lang niya mararamdaman yung respeto mo. Alam niyo po, yung pagiging masunuring anak sa nanay, mararamdaman lang yan ng isang ina sa panahong nabubuhay siya. Yung pagiging magalang na anak sa ina, mararamdaman lang niya yon habang nabubuhay pa ang isang ina. At yung pagiging mapag-honor na anak, mararamdaman lang niya to habang nabubuhay ang isang ina. What's the point? Una, sa panahong buhay ang nanay mo, doon niya kailangan ng pagsunod mo eh. Totoo po ba? Habang nabubuhay ang isang ina, ang isang magulang, doon lang naman niya kailangan yung pagsunod mo eh. The best time para sundin ang iyong ina, ang iyong magulang, laging ngayon na. Kasi nga ito ang totoo, sa kapapaliban mo na sundin ang iyong ina, pwedeng mahuli na ang lahat eh. Totoo po ba? Doon sa mga anak na laging nagpapaliban na sa kanila niya susundin yung kanyang nanay, yung kanyang magulang, pwedeng mahuli ang lahat. Ito ang totoo, sa kapapaliban mong sundin ang iyong ina, pwedeng mabaliwala na ang lahat, and at the same time, pwedeng wala na ring maging kwenta ang lahat sa kapapaliban mo ng pagsunod sa iyong magulang. Kasi nga, again, maraming anak na-realize lang ang dapat sinunod ang kanyang nanay, ang kanyang magulang, nang naririto pa siya. Alam niyo po, may mga anak, na-realize na kailangan pala niyang sundin yung kanyang magulang kung kailan nahinto na siya sa pag-aaral. Totoo po ba? May mga anak, na-realize na lang na kailangan pala sinunod niya yung payo ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang nanay, nung nahinto na sa pag-aaral. May mga anak, na-realize lang na kailangan pala, dapat pala sinunod niya yung kanyang magulang nung nasa kulungan na. At may mga anak
na-realize lang na kailangan pala sinunod niya, dapat pala nasunod niya yung kanyang magulang nung meron na siyang anak at hindi nakatapos sa pag-aaral at hindi na-enjoy yung singlehood niya. Alam niyo po, maraming mga anak, nare-realize lang yung dapat na naging pagsunod sa magulang nung nandoon na sila sa punta ng buhay nila na dapat hindi pa iyon yung punto ng kanilang buhay at hindi dapat na kinalagyan ng kanilang buhay. Sino po naniniwala? Dapat walang kabataan ang nakakapag-asawa ng wala sa panahon. Totoo po ba? At sino naniniwala? Wala namang magulang na yung kanyang anak gusto niya makita na nakapag-asawa ng wala sa panahon. Totoo po ba? And at the same time, walang magulang ang gustong makita ang kanyang anak na nasa loob ng kulungan. Totoo po ba yan? Lahat ng magulang ang gusto makita yung kanyang anak, lalo na ang kanyang ina, makita niya yung kanyang mga anak na nasa maayos na kalalagayan. Alam niyo po, walang magulang yung gugustuhin makita yung kanyang anak na punong-puno ng regrets. Punong-puno ng pagsisisi sa buhay dahil ang dami niyang ginawang pagsuway sa kanyang magulang. Dahil ang dami niyang ginawang in-exercise na katigasan ng ulo habang kasama yung kanyang magulang. Again, sa panahong buhay ang nanay mo, doon niya kailangan ng pagsunod mo eh. Alam niyo po, gaya nung aking nabanggit, maraming mga anak, kung kailan nandoon na sa sitwasyon na dapat wala sila, saka lang nare-realize na dapat sinunod niya magulang niya. Alam niyo po, tandaan niyo, lahat ng gusto ng iyong magulang, ng iyong ina, na ipasunod sa iyo, lahat yon para sa kabutihan mo. Mula doon sa mga pinakasimpleng bagay, hanggang doon sa mga pinakakomplikadong bagay sa buhay na ito, lahat yon para sa kabutihan mo. Kaya pinasusunod sa iyo ng magulang mo, ng iyong ina, para sa ikabubuti mo yon. Ikalawa, sa panahong buhay pa ang nanay mo, doon niya kailangan ng pag-honor mo. Sino po naniniwala? Hanggat buhay lang naman ng nanay, ang isang magulang, doon lang naman niya kailangan ng pag-honor mo sa mga anak. Alam niyo po, again, walang ina, walang magulang ang nangangailangan ng pag-honor sa kanilang lamay. Tandaan niyo po, sa lahat ng anak, walang ina, walang magulang ang nangangailangan ng pag-honor doon sa kanilang libingan. At walang ina, walang magulang ang nangangailangan ng pag-honor doon sa sementeryo. Hindi na kailangan ng isang ina ang pag-honor kapag pinaglalamayan na siya. Hindi na kailangan ng isang magulang ang pag-honor mula sa anak kung pinaglalamayan na siya, kung nasa libingan na siya, kung nasa sementeryo na siya. Ang pag-honor sa iyong magulang, sa iyong ina, ay kailangan niya habang nabubuhay pa siya. Malungkot lang na may mga anak gustong ibigay yung pag-honor o naibibigay yung pag-honor kung kailan pinaglalamayan na, nasa sementeryo na, nakalibing na yung kanilang nanay. Alam niyo po, anong pinapakita rito ng Panginoon? Ang totoong pag-honor sa isang magulang, sa isang ina, ibinibigay habang wala pa siya sa loob ng kabaong. Habang wala pa siya sa sementeryo. At ang totoong pag-honor sa ina, sa isang magulang, ibinibigay habang kapiling mo pa at wala pa siya sa piling ng Diyos. Huwag mo nang gustuhin na pinaglalamayan na ang iyong nanay, ang iyong magulang, saka mo pa siya i-honor. Huwag mo nang gustuhin na kung kailan dadalawin mo na lang sa sementeryo at saka gusto mo pang i-honor ang iyong magulang o ang iyong ina o even ang iyong tatay. Huwag mo nang gustuhin na kung kailan nasa piling na siya ng Panginoon at wala na sa piling mo, saka mo pa siya i-honor. Wala nang kwenta ang lahat ng pag-honor kung wala na sa piling mo ang iyong magulang. Another thing, bakit kailangan laging napapaalalahanan ng mga anak sa tamang pagtrato sa magulang, lalo na sa isang ina?
Maraming anak nakakalimutan, mai-enjoy lang ng nanay mo ang pera mo habang nabubuhay lang siya. Alam niyo po, hanggat nabubuhay lang ang isang ina, ang isang magulang, doon lang niya kakailanganin ang pera mo. At sino po naniniwala, habang nabubuhay ang isang magulang, kakailanganin niya ang pera? Sa mga nanay po, sa mga magulang na naririto, sa mga tatay, totoo ba? Habang nabubuhay ka, kailangan mo ang pera. Sino po rito sa mga magulang, aminado, kailangan pa niya ng pera? Alam niyo po, tandaan niyo, ang Panginoong Jesus, pansinin niyo, bakit sa puntong mamamatay na siya, yung pagbibilin sa kanyang ina yung ginawa niya? Bakit sa mga huling hininga ng kanyang buhay, iyon yung ginawa niya? Yung ibilin yung kanyang nanay dito sa kay John sa magiging kalalagayan ng kanyang nanay. Kasi nga, alam niyo po, kahit sa ating Panginoong Jesus, malinaw na malinaw sa Kanya na mahaba-haba pang panahon ang ilalagi ng Kanyang ina sa mundo at habang nasa mundo ito, kakailanganin niya ng pera. Walang magulang ang hindi mangangailangan ng pera habang nabubuhay dito sa mundong ito. Totoo po ba yan? Walang ina, walang ama, walang magulang ang hindi mangangailangan ng pera habang nabubuhay pa siya dito sa mundong ito. What's the point? Una, tandaan niyo po, sa lahat ng anak, hindi kawalan sa isang anak ang pagpalain ang kanyang ina. Totoo po ba yun? Sa mga anak, hindi kawalan na pagpalain mo ang iyong magulang, ang iyong ina. Alam niyo po, sino naniniwala, hindi kailanman magiging kagipitan sa isang anak na pagpalain ang kanyang ina, ang kanyang magulang. At sino po naniniwala, hindi kailanman magiging kabawasan sa pagpapala, sa blessings ng isang anak, ang pagpalain ang kanyang magulang. Totoo po ba yan? Hindi magiging kagipitan sa buhay mo, hindi magiging kabawasan sa pagpapala mo, at sino naniniwala, hindi kailanman magiging kalugihan sa isang anak na pagpalain ang kanyang magulang. Again, sa lahat ng anak, tandaan mo, hindi kailanman hahayaan ng Diyos na maghikahos ka sa buhay dahil tinulugan mo ang iyong mga magulang, lalo na ang iyong mga anak. Tandaan mo, hindi kailanman hahayaan ng Diyos na maghirap ka dahil sinuportahan mo ang iyong magulang, sinuportahan mo ang iyong ina. At tandaan mo, hindi kailanman hahayaan ng Diyos na magdahop ka sa buhay dahil tinulungan mo, sinuportahan mo ang iyong magulang. Walang anak ang hahayaan ng Diyos na maghirap, maghikahos sa buhay, magdahop sa buhay dahil tinulungan niya yung kanyang magulang. Walang ganon. Taliwas yun sa pangako ng Panginoon. Kapag kahinayaan ng Diyos na ikaw ay naghirap dahil tinulungan mo ang iyong magulang, sinuportahan mo ang iyong ina, taliwas yun sa pangako ng Panginoon. Na kapag ka-in-honor mo ang iyong magulang, ang sabi ng Panginoon, mabubuhay ka ng matagal dito sa lupain yon, at hindi lang ang ibig sabihin nun tungkol sa mahabang panahon. Ito ay tungkol din sa isang mas maayos at mas maalwang buhay. Wala pang anak ang pinaghirap ng Diyos dahil tumulong sa kanyang magulang. Tandaan nyo, wala pang anak ang pinaghirap, ang pinagdahop, ang pinagkapos o hinayaan ng Diyos na kapusin ng husto dahil tumulong lang sa magulang. Walang ganon. Yung mga tumulong sa magulang, yung mga tumulong sa kanyang ina, sa kanyang ama, alam nyo, hindi kailanman pinayagan ng Diyos na maghirap. Hindi kailanman pinayagan ng Diyos na magdahop sa buhay, maghikahos sa buhay. Si John, pansinin nyo, walang
account na makikita tayo sa Biblia na habang kinukupkup niya ang ina ng ating Panginoon ay nagdahop siya, naghirap siya o kinapos siya habang nasa sa piling niya at kinakalinga ang ina ng ating Panginoon. Walang ganon. Ikalawa, tandaan niyo po, hindi kabigatan ang pagtulong sa magulang kung bukal sa puso. Tandaan nyo. Hindi kailanman magiging kabigatan sa isang anak ang pagtulong sa nanay, sa magulang, kung ginagawa mo ito out of love. Hindi kailanman magiging kabigatan sa isang anak ang pagtulong sa magulang kung ginagawa mo ito out of reverence. At hindi kailanman magiging kabigatan sa isang anak ang pagtulong sa magulang sa isang ina kung ginagawa mo ito out of gratefulness. Kung ang iyong pagtulong, kung ang iyong pagsuporta sa iyong magulang, sa iyong ina, ay ginagawa mo dahil sa pag-ibig, dahil sa paggalang, dahil sa pasasalamat, kailanman hindi ito magiging kabigatan sa iyo bilang anak. Alam niyo po, subukan mong tingnan obligasyon, kahit hindi naman talaga nakakatulong ang isang anak, ang dami pang sasabihin. Pag tiningnan mo na obligasyon ang pagtulong mo sa magulang mo, kahit hindi ka pa nakakatulong, ang dami mo nang sasabihin. Totoo po ba? Minsan, kung sino pa yung hindi talaga nakakatulong sa magulang, kung sino pa yung hindi talaga nakakatulong sa kanyang ina, siya pa yung maraming sinasabi. Subukan mo siyang tingnan obligasyon, kahit wala ka pang naitutulong bilang anak, ang dami mo ng reklamo. At subukan mo siyang tingnan bilang obligasyon, kahit wala ka pang naitutulong bilang isang anak, nagsasalita ka na ng masakit. Alam niyo po, iyon yung malungkot na reality sa buhay. Na minsan, kung sino pa yung hindi nakakatulong sa magulang, sila pa yung nagsasalita ng masakit sa magulang. Kung sino pa yung hindi nakakatulong sa magulang, sila pa yung maraming reklamo. Kung sino pa yung hindi talaga nakakatulong sa magulang, sila pa yung maraming sinasabi. Kaya nga, pansinin nyo, maraming mga magulang, hindi na lang nagsasalita. Maraming mga nanay, hindi na lang nagsasalita kung meron mang pangangailangan. Bakit? Kasi nga, maraming mga anak, hindi na nakakatulong, nagsasalita pa ng masakit. Maraming mga anak, hindi na nga nakatulong, nagreklamo pa. Maraming mga anak, hindi na nga talaga nakatulong, ang bibigat pa ng binibitawang mga salita. And another thing, bakit kailangan natin laging pinapaalalahanan ng mga anak sa tamang pagtrato sa magulang, lalo na sa isang ina? Maraming anak nakakalimutan ng pagmamahal, ramdam lang ng isang ina habang nabubuhay siya. Alam niyo po, ang lungkot na minsan, may mga anak kung kailan patay na ang isang magulang, doon pa gustong buhusan ng pagmamahal. Totoo po ba yan? Minsan kung kailan patay na yung ina, saka pa gustong buhusan ng pagmamahal. May mga anak, kung kailan patay na yung nanay, kung kailan patay na yung magulang, saka pa gustong mahalin ng tunay. At kung kailan patay na yung magulang, saka pa gustong pag-ukulan ng maraming oras. What's the point? Una, hindi dapat binabago ng panahon yung childhood love ng mga anak sa nanay. Ano ibig sabihin nito? Totoo ba? Maraming anak, nung mga bata pa, nag-uunahan sa pagsama sa nanay. Totoo ba yan? Sa mga anak. Sino naranasan dito na makikipag-unahan pa sa kanyang kapatid para sa pagsama sa kanyang nanay? Totoo ba? Maraming mga anak, nung bata pa, nag-uunahan sa tabi ng nanay. Sino rito na-experience? Nakikipagkagalit sa kapatid para lang makatabi yung nanay niya. At totoo ba? Maraming anak, nung bata pa, nag-uunahan sa attention ng kanilang nanay, ng kanilang magulang. Pero bakit nung tumanda na, yung kanilang nanay, nung tumanda na ang kanilang ina, pansinin nyo, may mga anak,
pinagpapasapasahan yung kanilang nanay. Totoo po ba nangyayari yon? Minsan ini-schedule pa kung sino yung mag-aalaga. Pero nung bata, pinag-aagawan yung nanay. Pinag-aagawan, nag-uunahan sa pagsama sa kanilang nanay, nag-aagawan sa atensyon ng kanilang magulang. Bakit nung tumanda na yung kanilang magulang, yung nanay, may mga anak, ayaw nang samahan yung nanay? At bakit nung tumanda na yung nanay, may mga anak, hindi na mabigyan ng atensyon ang magulang? Alam niyo po, dapat hindi nagbabago yung pusong bata natin, yung childhood love natin sa ating magulang. Na kung papaano, gustong-gusto mong makasama, dapat hanggang tumatanda ka, hindi nagbabago yung puso na yon sa magulang mo. Hindi nagbabago yung kasabikan mo na lagi mong makasama ang iyong magulang. Ikalawa, hindi dapat binabago ng panahon yung childhood respect ng isang anak sa kanyang nanay o sa kanyang magulang. Sino po naniniwala, hindi dapat nagbabago panahon o hindi dapat nababago ng panahon yung malalim na paggalang ng isang anak sa kanyang ina gaya nung siya'y bata pa. Totoo po ba yun? Sa mga anak, sino naniniwala, hindi dapat nagbabago ang pagrespeto sa isang magulang kahit na tumanda ka pa. At sino po naniniwala, hindi dapat binabago ng panahon ang malalim na respeto, paggalang at pagtingin ng isang anak sa ina gaya nung siya ay bata pa. Ang malungkot lang, minsan may mga anak nang may pera na, parang bata na lang kung kausapin yung kanilang nanay, yung kanilang magulang. Totoo po ba to? Sino po rito na experience? Nung aking sinabihan ka na kagad nung anak mo na, hihingi ka na naman. Alam na alam mo yung petsa ng sweldo. Sino rito sa mga anak nakapagsalita na sa magulang, alam na alam mo yung payout ko? Sino rito nakapagsabi na sa magulang, mas alam mo pa yung payout ko, mas alam mo pa yung total ng siswelduhin ko? Totoo po ba? Madalas nangyayari to. Minsan parang biro sa isang magulang, pero alam niyo ba, masakit yon sa isang ina. Masakit yon sa isang magulang na parang ang tingin sa'yo ng anak mo, parang mukha kang pera. Totoo po ba? Sa mga magulang, totoo ba? Masakit yon? Na parang ang tingin sa'yo ng anak mo, parang mukha kang pera? Minsan, parang ang dating nun, parang biro lang, pero ang totoo, nag-iiwan din yon ng sakit sa isang magulang. Alam niyo po, again, dapat hindi binabago ng panahon yung childhood respect natin sa ating magulang. Hindi dapat na nagkaroon ka lang ng pera, parang bata na kung kausapin mo na ang magulang mo, lalo na ang iyong ina. Alam niyo po, malungkot lang, may mga anak, alam niyo po, nakakalimutan na yung kung papaano siya pinagpaguran, pinagpuyatan ng kanilang nanay. Minsan may mga anak, nung tila kaya na buhay, parang wala nang magulang kung gumawa ng desisyon. Totoo pa ba yun? May mga anak nung nakapag-aral, nakapagtapos, nagkatrabaho, nagkapera, parang wala nang magulang sa paggawa ng desisyon. Napansin niyo yan? May mga magulang parang nagugulat na lang doon sa desisyon ng kanilang anak eh. Bakit? Kasi nga, may mga anak, binago ng panahon, hinayaang baguhin ng panahon yung malalim na respeto sa kanilang magulang. Maraming mga anak, ang lungkot, nakakalimutan kung paano sila pinagpaguran, kung paano pinagpuyatan ng kanilang mga magulang, lalo na ng kanilang mga anak. Alam niyo po, maraming mga anak,
nakakalimutan kung papaano siya inaruga ng kanyang nanay habang bata pa. Sa mga magulang, lalo na sa mga nanay, totoo ba? Hindi simple yung magpuyat sa pag-aalaga ng anak. Mga nanay, yung mas nakakaalam nito sa pag-aalaga sa anak, hindi simple yung maghanda ka ng pagkain sa pag-aaral, sunduin yung anak, ihatid yung anak. Hindi simple yung pag-aaruga habang lumalaki ang isang anak. Kaya lang, napakalungkot habang lumalaki ang isang anak, nakakalimutan kung paano siya inaruga, kung paano siya pinagpuyatan, kung paano siya pinagpaguran ng kanyang magulang. Ang tanong, bakit ba nagagawa ito ng isang ina? Bakit ba nagagawa ito ng isang magulang? Alam niyo po, simple lang, dahil sa napaka-espesyal na pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Sino po naniniwala? Espesyal ang pagmamahal ng ina sa kanyang anak. Sa mga nanay po na narito, totoo ba? Espesyal ang pagmamahal mo sa iyong anak. Ang tanong, paano mo malalaman na napaka-espesyal ang pagmamahal ng isang ina? Alam niyo po, bakit ganon ka-importante, bakit ganon ka-espesyal ang pagmamahal ng isang ina na hindi dapat kinakalimutan ng isang anak? Unang-una, hindi ka makakakita ng paulit-ulit kang tatanggapin gaya ng pagtanggap ng iyong ina. Totoo ba? Mahirap makakita ng pagtanggap na gaya ng pagtanggap ng isang ina sa kanyang anak. At sino po naniniwala? Hindi mo makikita sa iba yung pagtanggap sa iyo ng iyong ina. At hindi mo makikita sa barkada mo yung pagtanggap sa iyo ng iyong ina. At sino po naniniwala? Kahit sa boyfriend mo, kahit sa girlfriend mo, hindi mo makikita yung pagtanggap sa iyo ng iyong ina. Alam niyo po, ano pinapakita rito ng Panginoon? Una, may mga tao tatanggapin ka conditionally, pero hindi ang iyong ina. Totoo po ba yan? May mga tao sa buhay natin, tatanggapin tayo conditionally, pero hindi ang iyong ina. Alam niyo po, maraming tao sa buhay mo, ang daming ilalatag na kondisyon bago ka tanggapin sa buhay nila. Maraming tao sa buhay mo, ang daming ilalatag na kondisyon bago ka tanggapin sa circle nila. At maraming tao sa buhay mo, tatanggapin ka ang daming ilalatag na kondisyon bago ka tanggapin at manatiling part ng buhay nila. Pansinin nyo, may mga tao lang, bumagsak lang ang kabuhayan mo, ayaw nang ma-associate sa iyo. Totoo mo ba yan? Sino po rito naranasang mawala ng pera? Kasunod nun, may mga tao sa buhay mo na wala na rin sa tabi mo. Totoo mo ba? Nangyayari yan? Pero pansinin nyo, yung nanay mo kahit walang-wala ka ng pera, yung magulang mo kahit walang-wala ka ng pera, nasa tabi mo pa rin. Sino po rito naniniwala? May mga tao sa buhay mo, nung nagkamali ka lang sa buhay, ayaw nang ma-associate sa iyo. At sino po rito? May mga tao sa buhay mo, nung bumagsak lang ang buhay mo, nabigo ka, nawalan ka ng pera, ayaw nang ma-associate sa iyo. Kasi nga, ang pagtanggap nila sa buhay mo, conditional. Tinatanggap ka lang kasi nga may pera ka pa. Tinatanggap ka lang kasi nga tagumpay ka pa. Tinatanggap ka lang kasi nga mabuti pa yung nakikitang image mo. Pero pansinin mo, masira yung image mo, mawalan ka ng kabuhayan, magkamali ka ng takbo sa buhay, may mga tao ayaw nang ma-associate sa iyo. Ni ayaw nang makilala na kaibigan ka. Ni ayaw nang malaman ng iba na kamag-anak ka. Ni ayaw nang malaman ng iba na naging part ka ng buhay nila. Simply because yung pagtanggap nila sa iyo, conditional. Alam niyo po, again, pansinin niyo,
kung yung mga tao sa paligid mo, napaka daming kondisyon bago ka tanggapin at panatiliing part ng kanilang buhay, pansinin nyo, yung nanay mo, kahit na nabigo ka na, kahit ilang beses pang bumagsak ang kabuhayan mo, kahit nagkautang-utang ka pa, tanggap na tanggap ka pa rin. Totoo po ba yun? Sa mga anak, kahit na ilang beses ka pang nabigo, kahit na ilang beses ka pang bumagsak, kahit na ilang beses na nagkautang-utang ka pa sa buhay mo, yung nanay mo, tanggap na tanggap ka pa rin. Pansinin mo, yung nanay mo, kahit ilang beses ka pang sumablay sa buhay, tanggap na tanggap ka pa rin. At pansinin mo, yung nanay mo, yung magulang mo, kahit na nabigo pa yung karir mo, nabigo pa yung pangarap mo, tanggap na tanggap ka pa rin. Kasi nga, ganun ka-special ang pagmamahal ng isang ina. Ikalawa, may mga tao tatanggapin ka depende sa pakinabang mo eh. Pero hindi ang isang ina. Totoo po ba yun? May mga tao depende sa pakinabang sa iyo ang magiging pagtanggap sa iyo eh. May mga barkada, tanggap ka hanggat may pakinabang ka. May boyfriend, may girlfriend, tanggap ka hanggat may pakinabang ka. Pero pansinin mo, yung nanay mo, sa meron at sa walang mapapakinabang sa'yo, buong puso kang tatanggapin. Totoo po ba yun? Kahit wala ka ng pakinabang, buong puso ka pa rin tatanggapin. Pansinin mo, yung nanay mo, sa meron at sa wala kang pera, buong-buo ka pa rin, pusong tatanggapin. At pansinin mo, yung nanay mo, sa panahong wala nang gustong tumanggap sa'yo, siya yung mananatili na tumatanggap sa iyo. Kaya nga ganun ka-special ang pagmamahal ng isang magulang, lalo na ng isang ina sa kanyang anak. Another reason, bakit napaka-special ang pagmamahal ng isang ina? Hindi ka makakakita ng paulit-ulit kang uunawain gaya ng pag-unawa sa iyo ng iyong ina. Sino po naniniwala? Mauubos ang pang-unawa sa iyo ng mga tao sa paligid mo, pero hindi ang iyong ina. Naniniwala po kayo doon? Yung mga tao sa paligid mo, lahat yun, mauubos ang pang-unawa sa iyo kapag hindi ka nakauna-unawa, pero hindi ang iyong ina. Mauubos ang pag-intindi sa iyo ng mga tao, pero hindi ang iyong ina. At totoo ba, mauubos ang bait ng mga tao sa paligid mo, pero hindi ang bait ng iyong ina para sa iyo. That's the point. Una, lahat ng pangunawa ng tao sa iyo may limitasyon. Tandaan mo, sa lahat ng mga anak, lahat ng pangunawa ng mga tao sa iyo may limitasyon, pero hindi ang pangunawa sa iyo ng iyong ina. Alam niyo po, may mga tao sa buhay natin, uunawain tayo hanggat kaya tayong maunawaan. Pero pag hindi ka na kayang maunawaan, lalayo na siya sa iyo. May mga tropa, may mga kaibigan ka, uunawain ka hanggat kaya ka pang unawain. Pero pag hindi ka na kayang unawain, lalayo na sa'yo. And even, yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, uunawain ka hanggat kaya kang unawain. Pero pag hindi ka na kayang unawain, lalayo na sa'yo. Pero pansinin nyo, sa panahong walang-wala nang nakakaunawa sa'yo, ang iyong ina ang nag-iisang uunawa sa'yo. Sa panahong walang-wala nang nakakaintindi sa iyo, ang iyong ina ang nag-iisang iintindi sa iyo. Sa panahong sinukuan ka na ng lahat, ang iyong ina ang tanging hindi susuko para sa iyo. Ang Panginoon, pansinin niyo, sa dami ng kanyang disciples, sa dami ng kanyang pinagaling, sa dami ng kanyang pinakain, nung nandoon na siya sa kondisyon na hindi maganda, yung ina niya ang nandoon sa tabi niya. Sa mga panahong sinusukuan ka na ng lahat sa buhay mo,
merong isang ina na mag-i-stay sa tabi mo at hindi susuko para sa iyo. At ito po ang pinakamatindi. Pansinin mo, mula pagkabata mo, sa panahong walang makakapagpatahan sa iyo, yung nanay mo lang ang makakapagpatahan sa iyo. Napansin niyo yan? Sa mga anak, nung mga panahon na walang makapagpatahan sa kaiiyak mo, ang nag-iisang nakakapagpatahan sa iyo, yung nanay mo. Why? Kasi nga, ito ang totoo. Tandaan niyong mabuti. Ang pag-intindi ng magulang, lalo na ng isang ina sa kanyang anak, hindi lang niya ginagamitan ng isip. Bakit niya naiintindihan ng kanyang anak? Higit sa isip, yung puso ng isang ina, ang gamit niya, bakit niya nauunawaan yung kanyang anak? Iyon yung ginagamit ng isang magulang, ng isang ina, bakit niya mas nauunawaan yung kanyang anak? Bakit may mga tao, hindi na siya maunawaan, sinukuan na siya, pero yung kanyang ina, hindi man lang sumuko at hindi man lang umalis sa tabi niya. Simply because sa pag-intindi ng isang ina sa kanyang anak, kasama yung kanyang puso at yung isipan para sa kanyang anak. So, ikalawa, sa panahong wala nang makakaunawa sa isang anak, ipaglalaban siya ng isang ina. Totoo po ba? Hindi ka lang uunawain ng iyong ina, ipaglalaban ka pa doon sa mga hindi ka maunawaan, doon sa mga hindi ka maintindihan. Pansinin nyo, doon sa mga anak, pansinin nyo, kahit magkagalit yung nanay mo at yung tatay mo, bakit pilit kang pinaglalaban ng nanay mo? Napansin nyo yan? May mga pagkakataon, nagkakagalit na yung mag-asawa, pero yung nanay, pilit pa rin pinaglalaban yung kanyang anak. Bakit? Kasi nga, ang pag-intindi ng isang ina, hindi lang isip para sa kanyang anak, kasama yung puso para sa kanyang anak. To the point na makipagkagalit ang isang ina sa kanyang asawa, uunawain at ipaglalaban niya yung kanyang anak sa kanyang asawa. Alam niyo po, bakit nangyayari yon? Kasi nga, iba ang puso ng isang ina para sa kanyang anak. Totoo po ba yan? Sa panahong wala nang gustong umunawa sa iyo, ang ina mo ang uunawa sa iyo, ang iintindi sa iyo. Ganon ka-espesyal ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. And another thing, bakit napaka-importante, napaka-espesyal ang pagmamahal ng isang ina na dapat hindi nakakalimutan ng isang anak? Hindi ka makakakita ng paulit-ulit kang susuportahan gaya ng pagsuporta ng iyong ina sa iyo. Alam niyo po, sa mga anak, tandaan mo, mauubos ang suporta ng mga tao sa iyo, pero hindi ang suporta ng iyong ina sa iyo. Mauubos ang suporta ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, pero hindi ang suporta ng iyong ina sa iyo. Alam niyo po, mauubos yung suporta ng barkada mo sa iyo, pero hindi kailanman ang suporta ng iyong ina sa iyo. What's the point? Una, para sa isang ina, ang katagumpayan ng kanyang anak ay higit na katagumpayan niya. Totoo po ba yan sa mga nanay? Pag nagtagumpay yung anak natin, alam natin na higit pa ito sa katagumpayan natin. Alam niyo po, pansinin niyo, sa lahat ng mga anak, sa panahong nasasaktan ka, sa tingin mo, sino yung higit na nasasaktan? Sa panahong nabibigo ka, sa tingin mo, sino yung higit na nakakaramdam ng kabiguan? At sa lahat ng mga anak, sa panahong nahihirapan ka, sino sa tingin mo ang higit na nahihirapan para sa iyo? Ito yung nanay mo eh. Kasi nga, again, ito yung totoo eh. Sa mga panahong wala nang gustong maniwala sa iyo,
may isang ina na magpaparamdam sa iyo na naniniwala pa siya sa iyo. Sa mga panahong wala nang gustong ipaglabang ka, may isang ina na ipaparamdam sa iyo na may kakampi ka pa. At sa mga panahong wala nang gustong pumalakpak sa iyo, may isang ina na ipaparamdam sa iyo na, anak, naririto lang ako para sa iyo. Sa mga panahon na dumarating ang isang anak sa punto na wala nang gustong sumama sa kanya, wala nang gustong sumuporta, wala nang gustong maniwala sa kanya, may isang ina na mananatiling maniniwala sa kanya. May isang ina na nananatili na nagbibigay ng pag-asa para sa kanya. Alam niyo po, sa lahat ng anak, tandaan niyo, mauubos ang pagtanggap sa iyo ng tao, pero hinding-hindi ang pagtanggap sa iyo ng iyong anak, ng iyong ina. Mauubos ang pangunawa sa iyo ng mga tao, pero hindi ang pangunawa ng iyong ina. At mauubos ang pagsuporta ng mga tao sa iyo, pero hindi ang pagsuporta ng iyong ina. Mauubos ang pagmamahal ng mga tao sa iyo, pero hindi ang pagmamahal ng iyong ina sa iyo. Now, ang tanong, paano mga ba maibabalik ng isang anak ang espesyal na pagmamahal sa kanyang ina? Sino po rito naniniwala dapat ang isang anak na ibabalik yung espesyal na pagmamahal sa kanyang magulang, lalo na sa kanyang ina? Totoo po ba yan? Dapat hindi lang yung isang ina, ang isang magulang ang nakapagpaparamdam ng pagmamahal sa kanyang anak, kung hindi dapat na ibabalik din ng anak yung espesyal na pagmamahal sa kanyang magulang, lalo na sa kanyang ina. Alam niyo po, paano mo ito maibabalik sa iyong magulang? Una, sa panahon ng kanyang pagkukulang, tanggapin mo pa rin ang iyong ina na gaya ng pagtanggap niya sa iyo. Sino po naniniwala? Darating at darating yung point na magkukulang at magkukulang sa iyo ang iyong magulang, ang iyong ina. Totoo po ba yun? Darating at darating yung point na hindi lahat ng expectation mo mamimit ng magulang mo, mamimit ng iyong ina. At sino po naniniwala? Darating at darating yung point na hindi lahat ng maganda, iyon yung makikita mo sa iyong magulang, lalo na sa iyong ina. What's the point? Walang perpektong ina, lahat may kahinaan at nangangailangan ng pagtanggap mula sa anak. Tandaan niyo po, sa lahat ng mga anak, hindi perpekto ang nanay na binigay sa iyo ng Panginoon. There are times na magkakamali siya, magkukulang siya sa iyo. At sa mga panahon ng pagkakamali ng iyong ina, pangunawa at hindi paninigaw ang kailangan niya. Sa panahon na nagkakamali ang iyong ina, pangunawa at hindi kawalan ng respeto ang dapat na naigaganti ng isang anak. At sa mga panahon na nagkakamali ang iyong ina, pangunawa at hindi panghuhusga ang dapat na iginaganti ng isang anak sa kanyang ina. Napakalungkot na maraming anak sa halip unawain ang pagkakamali ng kanyang ina, nakukuha pang sigaw-sigawan ang kanyang ina. Napakalungkot na maraming mga anak na sa halip unawain ang pagkakamali ng kanyang ina, nakukuha pang magdabog sa kanyang ina. At napakalungkot na maraming anak sa halip unawain ang pagkakamali ng kanyang magulang, lalo na ng kanyang ina, nakukuha pang husgahan ang kanyang ina. At ikalawa, sa panahong nagkakamali ang isang ina, ang isang hindi perpektong ina, alalahanin mo na lang kung paano siya nagpakahirap sa iyo. Ano ibig sabihin nito? Panunumbat ba ito ng isang magulang sa nagawa niyang mabuti? No. Pagkilala lang ito sa mga hindi matatawarang puyat ng iyong ina para sa iyo. Nagkamali man siya o nagkakamali man siya paminsan-minsan.
Pagkilala lang ito sa mga hindi matatawarang sakripisyo ng iyong ina, sa mga nagkakamali man siya paminsan-minsan. At pagkilala lang ito sa hindi matatawarang paghihirap ng iyong ina para sa iyo, nagkakamali man siya paminsan-minsan. So kung nagkakamali man ang iyong magulang, lalo na ang iyong ina, isipin mo na lang kung gaano karaming puyat yung tiniis niya para sa iyo. Kung nagkukulang man ang iyong magulang, ang iyong ina sa iyo, isipin mo na lang kung gaano karaming hirap ang tiniis niya para sa iyo. At kung nagkukulang, nagkakamali man ang iyong magulang, ang iyong ina sa iyo, isipin mo na lang kung gaano karaming sakripisyo yung ginawa niya para sa iyo. Ikalawa, sa panahon ng kanyang kakapusan, suportahan mo pa rin ang iyong ina gaya ng pagsuporta niya sa iyo. Sino po naniniwala? Darating at darating yung point, magsisis ang kakayanan ng isang ina na kumita. Sino po naniniwala? Isang araw yung magulang mo, hihinto na sa pagkita. Kung siya ay empleyado, isang araw darating na yung kanyang retirement age. Kung siya ay isang OFW, isang araw kakailanganin na niyang umuwi. Kung siya ay nagninegosyo, isang araw kusang susuko na ang kanyang katawan sa paghahanap buhay. At ito ang totoo. Napakapalad ng isang magulang, napakapalad ng isang ina kung napaghandaan niya yung panahon na hindi na siya kikita. Pero papaano kung ang lahat-lahat na ibuhos niya sa pamilya? Papaano kung lahat-lahat ng kinita niya na ibuhos niya sa iyo? What's the point? Una, tandaan niyo po, pinakamalungkot na magmukhang kawawa, isang ina na ibinuhos ang lahat-lahat sa pamilya. Again, sa lahat ng mga anak, kung hindi ka rin lang naman pinagkaitan ng iyong ina, ng iyong magulang sa panahon ng kanyang kalakasan sa pagkita, huwag mo naman pagkaitan ang iyong magulang, lalo na ang iyong ina, sa panahong kumikita ka na. At huwag mo siyang tingnan na utang na loob. Kasi, pag tiningnan mo siyang utang na loob, pag sa tingin mo nakabayad ka na, kahit kailangan ka pa ng iyong ina, hihinto ka na ng pagtulong sa kanya. Huwag mo siyang tingnan na obligasyon, kasi pag tiningnan mo siyang obligasyon, pag napagod ka na, kahit kailangan ka pa ng iyong ina, ang iyong tulong, hihinto ka na. At huwag mo siyang tingnan na tulong, kasi pag tiningnan mo siyang tulong, pag sapat na lang ang meron ka, kahit kailangan ka pa ng iyong ina, ang iyong tulong, hihinto ka na. Tingnan mo siya bilang pagmamahal ng isang anak sa isang ina na minahal ka. Kasi nga, pag pagmamahal ang nagdadrive sa iyo, kahit tingin mo parang bayad ka na, tutulungan mo pa rin ang magulang mo. Tutulungan mo pa rin ang iyong ina. Pag pagmamahal ang nagdadrive sa iyo, kahit pagod ka na, tutulungan mo pa rin ang magulang mo, tutulungan mo pa rin ang iyong ina. At pag pagmamahal ang nagdadrive sa iyo, kahit sapat lang ang meron ka, pipilitin mo pa rin makatulong sa iyong magulang, lalo na sa iyong ina. Ikalawa, pinakamasakit na sayang sa buhay, yung tulong na hindi mo na ibigay sa iyong magulang, lalo na sa iyong ina. Totoo po ba yan? Sa mga anak at sa mga magulang na hindi na ipagkaloob na sayang yung pagkakataon, pinakamasakit na sayang sa buhay, yung tulong na hindi mo na ibigay sa iyong magulang, sa iyong ina. Alam niyo po, sobrang sakit bilang anak. Yung may kakayanan ka ng maipakain,
lahat ng gusto niya pero hindi mo na magagawa kasi wala na. Napakasakit bilang anak, yung may kakayanan ka ng mabili lahat ng gusto niya pero hindi na pwede kasi wala na siya. At sobrang sakit bilang anak, yung may kakayanan ka ng bigyan ng masaganang buhay ang magulang mo pero hindi mo na magagawa kasi wala na siya. Kaya nga sa lahat ng mga anak, kung pagpapalain mo lang din naman ang iyong magulang, ang iyong ina, ngayon na, habang kasama mo pa siya. Sabi ng mga nanay, yung mga katabing anak, pagpalain nyo na daw siya. Alam niyo po, kung pasasaganain mo din lang naman ang iyong nanay, ang iyong magulang, ngayon mo na gawin habang kasama mo pa siya. At kung ipararanas mo lang din naman sa kanya, yung magandang buhay na gusto mong maranasan niya, ngayon mo na iparanas habang buhay pa at kasama mo pa ang magulang mo. And finally, sa panahon ng kanyang katandaan, alagaan mo sana siya gaya ng pag-aalaga niya sa iyo. Alam niyo po, isang araw, yung magulang mo, yung nanay mo na nag-alaga sa iyo, siya naman yung kakailanganing alagaan. Sino po naniniwala? Isang araw, yung nanay na umakay sa iyo ng bata ka, siya naman yung kakailanganing akayin mo. At sino po naniniwala? Isang araw, yung nanay na naghahatid sundo sa iyo, siya naman yung kakailanganing ihatid at sunduin sa mga pupuntahan niya. But sino po naniniwala? Ang pag-aaruga sa isang ina, sa isang magulang, ang isa sa mga pinakapulpiling na magagawa ng isang tao, lalo na ng isang anak, para sa kanyang magulang. Totoo po ba yan? Yung maalagaan mo ang magulang mo, yung maalagaan mo ang iyong nanay, eto na yung pinakapulpiling, isa sa mga pinakapulpiling na magagawa mo sa buhay mo bilang anak. What's the point? Una, ang maalagaan mo ang iyong ina, pagliligtas mo yan sa iyong sarili sa malalim na panghihinayang. Totoo ba? Walang anak na binayayaan na maalagaan ng kanilang ina ang napuno ng regrets. Totoo po ba yan? Sa mga nakapag-alaga po sa kanilang nanay bago namatay, sino rito ang kayang aminin na hindi siya kailanman nang hinayang na naalagaan niya yung magulang niya? Totoo po ba yan? Alam niyo po, sobrang fulfilling yon na biniyayaan ka ng Panginoon ng pagkakataon na bago umuwi ang iyong nanay sa Panginoon, na alagaan mo siya. Alam niyo po, totoo ba? Wala namang anak na biniyayaan na maalagaan ang kanilang ina na napuno ng panghihinayang ang kanilang puso. Na napuno ng sayang ang kanilang puso. Lahat ng anak na nabiyayaan ng pagkakataon na maalagaan ang kanilang magulang, nakaramdam ng fulfillment sa buhay. Why? Bakit ito yung naramdaman ng mga anak na nakapag-alaga ng kanilang magulang? Alam niyo po, dahil maraming anak, hindi na nakasama sa pagtanda ang kanilang magulang. Hindi na nakasama sa pagtanda yung kanilang nanay. Maraming anak, gustuhin mang alagaan yung kanilang ina, hindi na nagkaroon ng pagkakataon. At maraming anak, hindi na nabiyayaang lumaki ng may ina. May mga anak, bata pa lang, nawala na yung kanilang nanay. Hindi na naranasan na lumaking kasama yung kanilang nanay. Hindi na naranasan na akayin ng kanilang nanay. Hindi na naranasan bigyan ng pera ang kanilang nanay. Hindi na naranasan na samahan sa mga lugar na gustong marating ng kanyang nanay, ang kanyang nanay. Marami pong anak nagnanais
na maranasan yung nararanasan mo ngayon sa piling ng iyong ina. Marami pong anak nangangarap na sana ngayong kasama ko pa yung nanay ko. Marami pong anak yung napakalungkot sa kanilang puso dahil hindi na nila nakasamang lumaki o hindi na siya lumaki nakasama ang kanyang ina. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon na pagpalain, suportahan, alagaan ang kanyang ina. Napakapalad mo kung kapiling mo pa ang iyong ina. Napakapalad mo kung nasa tabi mo pa ngayon ang iyong ina. Sa mga naririto po, nasa online service natin, sa mga makakapanood ng video na ito, sobrang palad mo kung buhay pa at kapiling mo pa ang iyong ina. Sobrang palad mo kung habang tumatagal ang panahon, nagkakaroon ka ng pagkakataon na pagpalain, suportahan, mahalin, alagaan ang iyong ina. At ikalawa, ang maalagaan mo ang iyong ina, pinakamaluwag sa puso na pagsasauli sa Diyos ng isang ina. Sino po naniniwala, isang araw, isasauli mo na yung nanay na katabi mo ngayon sa Panginoon? Sino po naniniwala, isang araw yung nanay na kasama mo ngayon, uuwi na sa Panginoon? Sa ayaw at sa gusto mo, darating yung punto na yon sa buhay mo. Pero alam niyo po, ang sarap magsauli sa Diyos ng isang magulang, ng isang ina, na alam mo bilang anak, na hanggang sa mga huling panahon ng buhay niya, na iparamdam mo ang pag-aaruga sa Kanya. Sa mga anak po, totoo po ba, ang sarap magsauli sa Diyos ng isang ina, ng isang magulang, na alam mo bilang anak, na hanggang sa mga huling panahon ng buhay niya, na iparamdam mo yung pagkalinga mo sa Kanya. At sa lahat po ng mga anak, totoo ba, ang sarap magsauli sa Panginoon ng isang magulang, ng isang ina, na alam mo na hanggang sa huling panahon ng buhay niya, na iparamdam mo yung pagmamahal mo sa Kanya. Again, para po sa lahat ng mga anak, hindi perpekto ang iyong nanay na katabi mo ngayon. Kasama mo ngayon. Pero hindi ka makakatagpo ng isang tao na paulit-ulit kang tatanggapin gaya ng pagtanggap ng iyong ina sa iyo. Sa lahat ng mga anak, hindi perpekto ang iyong nanay na kapiling mo pa ngayon. Pero wala kang matatagpuang tao sa mundong ito na paulit-ulit kang uunawain gaya ng pangunawa niya sa iyo. At sa lahat po ng mga anak, tandaan mo, hindi ka makakatagpo ng isang tao sa mundong ito na paulit-ulit kang susuportahan gaya ng pagsuporta sa iyo ng iyong ina. Sa mga panahong walang-wala nang gustong tumanggap sa iyo, tandaan mo, ang iyong ina, ang buong puso ka pa rin tatanggapin. Sa mga panahong walang-wala nang gustong umunawa sa iyo, ang iyong ina, ang buong pusong uunawain ka pa rin. At sa mga panahong walang-wala nang gustong sumuporta sa iyo, ang iyong ina pa rin, ang buong pusong susuportahan ka. Gaya po ng ating Panginoong Jesus, ipinakita niya
hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay, hindi niya kinalimutan ang kapakanan ng kanyang nanay. What about you? Bilang anak. Hanggang saan yung kaya mong sakripisyo, hanggang saan yung kaya mong ibigay na pagmamahal, pangunawa, paggalang at pagrespeto sa iyong ina na hindi napagod na tanggapin ka, unawain ka, suportahan ka at mahalin ka. Muli, nag-iisa lang ang isang ina na binigay ng Diyos para sa iyo. Let us pray. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami. Muli, salamat po sa paalala, lalo na sa maraming mga anak na nakakalimutan na po ang tamang pagrespeto, tamang pagmamahal, tamang pagkalinga sa ina na ibinigay mo sa kanila. Salamat po sa magandang halimbawa na ipinakita ng aming Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, kung saan pinakita niya na hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay, hindi niya nakalimutan ang kanyang ina. Salamat po at nawa magsilbi po paalala sa amin, sa lahat ng mga anak, ang mensahe mong ito kung papaano namin dapat itrato ang aming mga magulang, lalo na ang aming ina. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aking dalangin. Amen.